magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dan Andrew Cura at kayo po ay nasa FEBC Radio. At tayo po ngayon ay tumataguyod ng ating ang susunod na 6 na taon. Ito po ang coverage ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa unang sona ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. At sa pagkakataon pong ito ay ating titignan at bibigyan ng pansin ang hustisya. At ito po'y gusto nating malaman kung ano ang mga ilalahad ng ating Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang sona, kung ano ang kanyang mga hinahanda upang sagutin ang mga problema at ang mga concerns natin sa larangan ng hustisya. Tayo po ngayon ay naririnig ng sabayan sa 702 DZAS dito sa Kamaynilaan, 98.7 DZFE-FM sa Maynila, at gayon din sa 1143 DZMR sa Isabela, 104.3 The Way FM, at 1233 DYVS sa Bacolod, sa Up 98.7 sa Cebu, sa 97.5 DYFE sa Tacloban, 1062 sa Coronadal, at DXFE sa Davao at gayon din sa Zamboanga, at kasama rin ang DXJL sa Cagayan de Oro, 103.3 The New J at 106.9 DXGR sa Cotabato. Bay talaga namang sunod-sunod po ang ating pagkakataon ngayon na magkaugnayan ang lahat ng ating mga stasyon sa ating mga pag-uusapan ngayon. At tayo rin po ay pinalad dahil sa pagkakataon po ngayon ay kasama po natin ang dating Chief Justice ng ating bayan, walang iba kung hindi si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Siya po ay ang kauna-unahang babaeng Chief Justice o punong hudikatura ng ating bansa, at siya po ay magmula sa public school hanggang siya po ay naging Chief Justice. Siya po ay nagtapos ng UP College of Law noong 1984 at mayroon po siyang master's degree sa law at nag-specialize din po siya sa Economics and International Trade Law. Galing naman yan sa University of Michigan. At siya po ay isang law professor ng University of the Philippines ng halos 20 taon. At World Trade Organization naman po ay kinilala po ang kanyang napakagandang credentials, at siya po ay na-appoint as counselor for their appellate body sa Geneva, Switzerland. At alam po natin na malaki rin po ang kanyang pinagdaanan at ito po ang pagkakataon na tayo makipag-ugnayan sa kanya. Kaya Chief Justice Maria Lourdes Sereno, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din, kapatid na Dan. At sa lahat ng mga nakikinig sa buong bansa, nakakatuwa kasi maaari nating pag-usapan ng Biblia at ang Konstitusyon sa konteksto ng paglalahad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Maganda kasi isasama natin sa talakayan natin ng Christian history, kapatid na Dan. Yes, at saka yun nga po ang gusto nating mangyari, magkaroon ng konting ugnayan. Kasi sabi nga natin, pagdating dito sa ating pamamahala ng ating bayan, ay kasama po yung pananaw din ng ng mga mananampalataya ng salita ng Diyos. Kaya po magandang lagyan natin ng konteksto din na yon. Pero siguro po, before anything else, kayo po ba ngayon, ay unahin ko na po, kayo po ba ngayon ay masaya sa kasalukuyan, para sa kasalukuyan, sa kabuuan ng ating hudikatura? Ang aking nakikita ay kakulangan ng pagiging malaya or independent ng hudikatura. Kasi ang divine role ng hudikatura under the Constitution and as Christian history allowed the judiciary to evolve, no? Including sa Pilipinas. Ang gifting niya, dapat ang tagabantay ng karapatan ng mga mamamayan laban sa mga mabibigat na mga makapangyarihan. Kasi pag mga nagsama-sama ang makapangyarihan, walang laban ng maliliit. Mm-hmm. Ang hudikatura sana. So in a sense, no, kung ihahambing natin sa prophetic role ng church to, may ganong resonance yan. Mm-hmm. Parang gaano ang mga propeta sa simbahan ay malaya sa hawak ng mga makapangyarihan, ganun din ang konsepto ng hudikatura
sa ating constitutional democracy. Chief Justice, siguro maganda rin malaman kung gano'n, pag sinasabi niyo po ba ito ba'y kalahatan sa dahil o mayroon lang mga sangay ng hudikatura na sinasabi niyong hindi as independent na masasabi natin, dahil alam naman natin po may mga regional trial courts, may mga appellate court tayo, at siyempre ang ating Supreme Court. At ito po bang sinasabi natin hindi siya independent ay pangkabuuan o mayroon lamang pong mga baitang ng iba't ibang lugar ng hudikatura? Mga aspeto siguro hindi yung sa baitang, no? Halimbawa sa hanay ng Korte Suprema, may mga political cases sana na pwedeng magpakita ang hudikatura ng mas malakas na kalayaan, no? Halimbawa, sinabi doon sa isang kaso tungkol sa paglilibing ng ng bangkay ng dating Pangulo natin, na dahil nagsalita na ang mga taong bayan na gusto nila sa Pangulong Duterte, di irespeto natin yung sinabi niyang, sige, ilagay na lang ang labi ng Pangulong Marcos kasi yun ang isang campaign promise niya. Yung mga ganong indications, no, na sinasabi nila na parang political ang mga statements, no, hindi dapat yun nakikita, naririnig galing sa hudikatura. Ngunit makikita mo naman, no, sa regional trial courts, maraming mga independent judges, lalo na doon sa mga dadampot ang militar, halimbawa, ng isang taong sabi nila, ay, ano siya, terrorist. Tapos hihingi ang hudikatura ng, anong ebidensya mo na terrorist siya? Walang mapakita. Nakakatuwa na yung ang mga judges na iba, kahit ikaw pa ay powerful, no? Kasi NTF-ELCAC, pati Anti-Terrorist Council na combined powers yun, pinagsama-sama na lahat. Nasa sa inyo na lahat ng kapangyarihan, ngunit wala kayong nagpakitang ebidensya na terorista yung taong kinulong nyo. Palayain nyo yan. In that sense, may independence. So, mix yan ng parang kahinaan at kalakasan. Siguro magandang tanungin din para din sa kaalaman ng ating mga tagapakinig pagdating sa larangan ng hustisya ay who calls the judiciary accountable? Ang dapat unang-una ang taong bayan inaangat yan sa Diyos. Nakakalimutan ng taong bayan na under the preamble, yung ating pinagkasundo ang Sacred Covenant na magtatayo tayo ng just and humane society, tayong sovereign Filipino people, yung pinakamataas na temporal power, ang dapat nag-aangat sa Diyos doon. Kasi we are calling on God in the form of a prayer sa preamble. That's right. So kung halimbawa, ang hudikatura ay hindi nagpapakita ng kalayaan, o kumbaga parang prophetic role niya, iangat natin yan sa Diyos. Pangalawa, sasabihin natin sa ating mga representante, at pasensya na po, ito ipapaliwanag ko, ang media po, both traditional and soft-med, dapat expression din yan ng voice ng people. Tayo po ang naglalabas. Bakit kayo nagpapakita na mas importante sa inyo ang kapangyarihan ng dalawang political branches kaysa yung karapatan ng mga maliliit? Kasi pag pinagsama mo yung combined powers na pinahiram ng taong bayan sa mga political branches gaya ng Congress at ng Presidency at the Executive Department, including yung military, walang kalaban-laban ng tao. Nasa kanila na ang kapangyarihan ng pera, nasa kanila pa ang kapangyarihan ng baril. Ang kaya na lang na ibigay ng hudikatura ay due process. Yung karapatan ng taong marinig ang kanyang panig. Kung pati iyon hindi pa ibibigay sa taong bayan, kaawa-awa, parang tayo yung sitwasyon na kinokondem sa Isaiah 58 at 59 na galit ang Diyos. Ayaw niya pakinggan ang panalangin natin kahit daw magtatalon tayo ng praise songs. Kung tayo naman ay sabi na okay lang ang injustice, ayaw ng Diyos yun. Ganon ang sitwasyon. Ngayon dito po kung ganon ang sitwasyon natin na kasi magandang malaman na dapat din pakinggan yung puder ng mga tao dahil sila nga yung the governed, and yet sa kanila rin ang gagaling yung power na yon na pinanghahawakan lalong-lalo na ng mga nasa lehislatura dahil sila ay elected representatives ng ating pamahalaan. Sa ganung kalagayan, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas na malaki po ang role ng politics ay para pong natin yon, parang Filipino pastime po natin, hindi po laro ang pang Filipino pastime is talking about politics, at kadalasan
kadalasan po ang nangyayari dahil dito sa politika ay marami pong mga kaalyado ngayon ng say ng dating pamahalaan ay sila ngayon ang nakararami o majority sa Kongreso, tuloy yung check and balances ay nawawala. Ano pong masasabi niyo doon dahil parang hindi napapakinggan yung mga tao? Ang konstitusyon natin ay hindi designed na panig-panigan, no? Hindi to laro-laruan o barkadahan. Ang konstitusyon nag-aangat sa atin sa isang napakataas. Kumbaga, ihahambing ko na naman to, no? Although not exact, no? Analogy, yung sinasabing we are seated at the heavenly places beside Christ, no? Yung mga mananampalataya. Tayo naman, because of our constitutional democracy, inangat tayo sa isang lofty place na tayo, using our empowered role as the sovereign Filipino people, tayo ang magsasabi, tama ang politika, malakas ang ating paninindigan at pananampalataya na dapat magkaroon tayo ng just and humane society. Kaya kahit anong binoto nyo, kahit sino ang kinampihan nyo, importante na marating natin ang just and humane society. So itabi nyo na, hindi ito laruan. Hindi ito kasi pag nangyari na kampi-kampihan ang politika, walang nangyayari kundi apihan lang. Depende. Yung napaka-corrupt na concept na weather lang, ay hindi mo maibibigay yung talagang gusto ng Diyos na shalom. Yung nagkakasundo tayo mga Pilipino, hindi dahil binoto natin yung nanalo at hindi dahil nagbow tayo sa nanalo, kundi lahat tayo, yung binoto yung nanalo, binoto yung natalo, lahat nakatingin sa Diyos. Sovereign Filipino people aiming for a just and humane society. Under what standards? Under the Constitution. Ngayon, yung mga Kristiyano, dapat maintindihan ang Constitution natin, nag-aim ng godly goals. Kaya dapat suportahan natin ang husto ito in a non-partisan fashion. Non-partisan is important. Yes. Para yun ang concept ng fairness natin sa lahat eh. Dahil ba hindi ka pareho ng pag-iisip mo, magiging unjust ka na? Hindi po, hindi ganun. At alam naman po natin na pag mali talaga yon. Pagka tama. Very absolute yung linya na yon. Now, that being a background, CJ Sereno, gusto ko pong malaman, dahil siyempre kayo po ay estudyante ng batas, no? Sa palagay niyo po ngayon, ano po ang mga dapat talakayin? Unang-una na, parang just in broad stroke muna, no, bago tayo magdetalye. Ano sa palagay ninyo ang dapat talakayin na justice reforms ng pamahalaang Marcos sa pagkakataon ngayon at sana'y marinig natin sa kanyang sona sa araw na ito? Ano po ba ang mga kailangang i-restore na public trust sa sistema natin ngayon? Ang tingin ko, no, I want to call on Christians to look at the pattern of transformation in the Bible. Always it starts from repentance. May general repentance, and it is usually led by the leader of the nation na kinausap ng mga propeta. At they really weep before the Lord. In a certain sense, dapat mangyari yon. Sa lahat ng mga injustice, patayan, pang-aapi na nangyari sa ating kasaysayan, tumangis tayo sa Panginoon at humingi ng kapatawaran. At kaya, dikit dito, wala dapat yung pagtatakip sa mga kasalanan ng nakaraan kasi kailangan natin, sinasabi, expose the works of darkness, di ba? Ibig sabihin, linalagay natin to sa lugar ng kaliwanagan at hinihinga ng kapatawaran sa Panginoong Diyos at ayusin. Kaya nga may mga batas tayo na nagko-compensate dun sa mga namatay during martial law, yung mga inapik, kinulog, kinumpiskahan ng negosyo. Naging batas yon. That's one way of repentance. Kaya ituloy-tuloy na natin yon. The other way of repentance na ginawa ng bansa natin is naging champion tayo ng karapatan ng dignidad ng tao kasi naintindihan natin na yung sinasabi ng mundo na iangat na natin ang international humanitarian law, ibig sabihin, iangat pa rin ang dignidad ng bawat nilalang, bawat imago Dei, o bawat taong nilalang sa imahe ng Panginoong Diyos. Iangat ang dignidad niya. At kahit na may conflict, kahit na nagbabakbakan sa field, meron tinatawag na international humanitarian law. At in-embody yon sa tinatawag nating Rome Statute. Yun yung international convention na nag-create ng International Criminal Court. Dinagdaan natin yon noong 2009, consensus ng buong bansa, tayo ay sasama dito kasi tayo ay naniniwala na kahit anong gulo, hindi dapat babuyin ang ating kapwa. Kaya bakit tayo aalis sa isang makatao at makadiyos na international treaty? Yan, kailangan ayusin din ng pamahalaan niya para ipakita na sama tayo dun sa mga nasyon, gaya ng dati,
na sinasabing huwag apihin ang kapwa. Halimbawa, doon sa Russia-Ukraine war, paano tayo makakasabi na huwag niyong i-torture ang mga tao? Umalis tayo sa Rome Statute. Ibig sabihin, tinalikuran natin yung history natin na makatao tayo. Okay. So ito po yung mga, in a sense, these are some of the international platforms na ating iniwanan na kailangan natin ngayong balikan. So that would be one aspect. Dito naman po sa panglokal, ano po ang mga, dahil sigurado ko po ang isang papatak sa isip ng mga tao ay sa pagkakataon under the Marcos Jr. administration, ano po ang magiging role ng PCGG, for example, in terms of putting justice into the previous martial law issues? Alam ko po, ano yan that's the elephant in the room. Sabi nga nila na kailangang sagutin din ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Alam mo, sa transformation stories na yung leader ng bansa ang nagli-lead ng transformation at pagbabalik loob sa Diyos, nangunguna sa repentance ang hari. Mula kay sa lahat ng mga mabubuting hari na nilista, makikita mo yung prayer nila, no? Ang prayer nila, humihingi sila sa kapatawaran nila ng kanilang royal lineage at lahat ng mga nakaraan. Hindi nila sinasabing malinis sila. O hindi nila sinasabing narito kami para linisin ang aming pamilya, ang pangalan ng aming pamilya. Ngunit sinasabi nila, tingnan mo Panginoon, ang aming mapagkumbabang pusong humihingi ng tawad sa iyo. Nagkasala kami. Ganon dapat ang spirit. O sinasabi niya wala siyang kinalaman doon sa patayan ng martial law, di dapat i-lead niya ang nation into repentance para magkaroon ng healing. Just imagine, kung 30 plus years na yung pain na yun iniinda ng pamilya mo kasi hanggang ngayon hindi nyo ba makita yung bangkay ng dinukot ng militar during martial law, ang lalim na pain yun. And that pain cries out to God na kailangan ng healing. So, kailangan niyang tingnan yun, ano? And that includes yung PCGG kasi yung PCGG is meant to recover the estimated $5 to $10 billion na established all over. Both the local courts and international fora have already established a pattern of plunder. At ito po ang maganda, no? Kasi naging example or role model tayo para sa mga bansa for worldwide reform in anti-corruption perpetrated by dictators. Yung reform na nakikita natin sa United Nations Convention Against Corruption, United Nations Office Against Drugs and Corruption, at marami pang mga reforms sa international banking system, sa Swiss Federal Banking System, sa US aid laws, sa Japanese aid laws, lahat ito ay bunsad sa realization na pag diktador pala kayang magtago ng malawakang korupsyon. At ang injury ay sa taong bayan. Kaya dapat ang buong mundo at ang local agencies dapat mag-cooperate para isauli ang yaman na ninakaw sa taong bayan. Kasi ang nagsasuffer, yung mga taong bayan na dapat binigyan ng services na yon. Dikit kasi ang corruption at injustice, corruption at killings, corruption and other crimes. So, naging worldwide concern ang pag-stamp out ng corruption. Kaya dapat maging role model tayo, gaya ng sinabi ng bagong BIR chief, si Lilia Guillermo. Sana si Pangulong Marcos ay hihingan natin na maging role model sa pagsunod sa batas by paying the estate taxes that the BIR had already assessed against his family. Mag-role model siya. Isauli ang kung anong nakaw na yaman na hinahawakan pa ng pamilya niya at sabihin ituloy ng PCGG ang ginagawa niya, hindi ako makikialam at hindi ako mang-iipit ng aking mga katunggali sa politika. At itong pag-uusap na ito ay hindi dahil sabihin na natin, ay may sama lang kayo ng loob kay Presidente Marcos Jr., etc., etc., at parang lumalabas kaya linalabanan. Kung hindi, I think ang parang naririnig kong sinasabi ninyo is lead by example. Walang issue kung ikaw na nga ang binoto ng mga mamamayan, then lead by example dahil nga sayang na lang yung linya natin na public office is a public trust kung hindi magiging role model ang ating Pangulo sa mga gawain ito. Tama po ba? Tama po, at gusto kong linawin na wala ako ni kaunting sama ng loob kay Ferdinand Marcos Jr. In fact, in one of the earliest cases that I wrote for a division for the Supreme Court, sinabi ko dun sa kaso na involving yung
yung garment factory na sinabi nila na ginawang money laundering machinery ng magkakapatid na Amy at si Bongbong Marcos. Ang sabi ko, i-drop nyo, ako mismo ang nagsulat nito i-drop nyo ang criminal aspect ng kasong yan. This is I can give you may citation do sa aking website about that, no. I-drop nyo yung criminal aspect kay Bongbong at kay Amy kasi wala kayong ebidensyang enough to convince us in the court that there is criminal conspiracy na sila ang nag-utos sa tatay nila na ibigay yung monopoly doon sa garment factory na yon sa kanila, sa anak niya. So hindi nila napakita na yung pagbibigay ng pabor na yon ay galing sa authorship ni Bongbong Marcos. Pero yung civil aspect, kasi sila humahawak ng yaman ng sila ang estate holders ng tatay nila. Ituloy nyo kasi kung talagang sa gobyerno yung textile factory na yan at ginamit na money laundering machinery yan, ay bawiin nyo pa rin yung yaman ng ama nila na nasa kanila. So fair po ako kay Bongbong Marcos throughout my entire judicial career. Hindi po to dahil sa sama ng loob. It is because we all need to go back to the standards of God. Wala pong pinapanigan ang Diyos na yung isang taong nagkasala dahil nanalo ay buburahin na. In fact po, ang pagkapanalo sa politika ay even greater reason to lead in repentance for the nation's offenses against God. At it is a beautiful and privileged role, bihirang-bihira yon, na sila ang magli-lead sa ating pagbabalik loob sa Diyos. Kaya they should embrace it as a once-in-a-lifetime chance to return our country back to God and to follow faithfully the Constitution. Okay. CJ Sereno, tayo po'y kukuha lang ng maikling pagitan at pagbabalik natin, gusto kong tanungin po kung ano po ang inyong mga pananaw naman sa larangan naman ng International Criminal Court. Sa ating pagbabalik dito sa ang susunod na 6 na taon dito sa FEBC Radio. Pagsaksay papawid ng mensahe ni Jesus sa radyo, telebisyon at sa internet. 1143 DCNR Santiago City, KARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 106.3 DCRK Quezon, Palawan, 1233 DYBS Bacolod City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXAI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City. FEBC Philippines, matatag sa pananalig. Special coverage ng State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang susunod na 6 na taon, hatid ng FEBC Philippines.
Kabilang ng kanyang ika-74 na taong pagsaksayang papawid ng mensahe ni Jesus sa radyo, telebisyon at sa internet. 1143 DCMR Santiago City. Care 104.3 The Ray FM Legazpi City. 702 DZAS Mega Manila. 106.3 DCRK Quezon, Palawan. 1233 DYBS Bacolod City. 97.5 DYFE Tacloban City. 1116 DXAS Zamboanga City. 106.9 DXGR Cotabato City. 1062 DXAI Coronadal City. 1197 DXFE Davao City. FEBC Philippines, matatag sa pananalig. Special coverage ng State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang susunod na 6 na taon, hatid ng FEBC Philippines. Nagbabalik po tayo dito sa FEBC Radio at ito po ang susunod na 6 na taon ang SONA 2022 coverage ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tayo po'y naririnig ng sabayan sa 702 DZAS, sa 1143 DZMR, sa 104.3 CARE FM sa Legazpi, sa 1233 DYVS sa Bacolod, sa 97.5 DYFE FM Tacloban, 1062 DXKI Coronadal, 1197 DXFE Davao, 1116 DXAS Zamboanga, 103.3 DXJL Cagayan de Oro at 106.9 DXGR Cotabato City. At tayo po'y nagbabalik, kasama po natin ang kauna-unahang babaeng Chief Justice ng Pilipinas, si Chief Justice May Lou Sereno. Magandang umaga po ulit, CJ. At parang just to put things in context, dahil katatapos nga lamang po ng administrasyong Duterte, at kadalasan dahil nga po napakataas ng approval ng ating dating pangulo at yun po ay sa larangan ng ating electorate ay maganda po ang kanilang pakiramdam at ang nangyayari lang ay dahil napakaganda ng kanyang popularidad ay minsan ay hindi natatawag pansin yung mga naging suliranin ng kanyang administrasyon at ngayon siya ay mayroon pa ring mga katanungan na ngayon ay nakasalang sa International Criminal Court. Ano po ang ating unang dapat maging pananaw bago natin alamin yung sitwasyon na kailangan tahakin ng Pangulong Marcos ay paano po natin ilalagay sa tamang perspective yung calling a popular leader to account? Dapat nating alalahanin na even in the Bible, kasi ang ating listenership nagbabasa ng Bible, no? That there are many accounts in the Bible of a popular leader na hindi gumagawa ng tama or a righteous leader like Jesus being called by the crowd to be punished. So hindi ibig sabihin na may popularidad ay tama. In fact, lagi doon sa scriptures, pag ang crowd ay masyadong nagprepress sa isang posisyon na taliwas sa scripture, huwag kang susunod sa crowd. In other words, in terms of righteousness in the Bible or even in the Constitution, no?
hindi mo gagamitin ang standard ng popularity. You don't look at it. Right or wrong is never measured by the level of popularity. Now, yung popularity bang yan may relasyon sa ating dapat na pagtingin sa obligasyon niya to preserve human life and to treat criminality na ayon sa batas. Ang sinasabi po, kung ang popularidad na yan ay ginagawang bunsod upang gawin ang paglabag ng batas, ang mangyayari ay babagsak ang bansa. And repeatedly, nangyari po ito sa history. Ang pinakamalaking reminder sa atin ay during the time of Adolf Hitler. Sa sobrang popularidad nila, nagkaroon ng isang tao na akala siya lang ang Diyos, siya ang tama, siya ang magsasabi ng kung ano ang batas. And it led to the killing of 50 million people worldwide dahil sa World War II na pinasukan niya and 6 million Jews in the most horrible way. In other words, ginagawa ng Diyos ang checks and balances sa lipunan in order to prevent such excesses and abuses. Ang isang major test na pinagdaanan natin these past 6 years is the war on drugs. Kami doon sa Supreme Court, and I was there for 2.5 years until I was removed in 2018, nagkaroon ako ng occasion to ask Senator Bato de la Rosa himself, who was the PNP chief, no? Kung ano ang sistema ng pag-iimbestiga nila doon sa sinasabi nilang mysterious deaths or unaccounted for deaths. Apparently wala. Wala silang gaanong sistema to make sure na hindi yung killing na yon gaya doon sa Korean businessman na pinatay mismo sa PNP headquarters kasi kinukutungan. Wala silang safeguard. At sinasabi nila at that time, they were investigating 12,000 mysterious deaths. And at that time, parang ang trinatrack na numbers is 23,000. Ngayon, ang officially inaamin ng PNP na namatay during their operations is 6,000. Pero meron kami mga kaso mismo, kapatid, na halimbawa doon sa kaso ni Efren Murillo sa Payatas. Kami hinandal namin at tiningnan namin ang ebidensya. Pumasok ang pulisya, pinaline up yung isang grupo na mga naglalaro yata sa isang billiard place at in cold blood, kasi may puwang siwang, yung mga kapitbahay sumilip. Pinatay sila even while they were begging for their lives. So yung isa na barel, kinamahan si Efren Murillo, nagkunyari patay na. Nung umalis ang pulis, nagpasadsad siya at nakahanap ng medical help at siya ang nag-testify about what happened as well as yung mga kapitbahay. Ibig sabihin, intentionally, number one, walang ebidensya, papatay lang. So the objective was just to bring about fear on the part of everybody na pag ikaw ay lumaban sa sinasabi nilang whatever it is, delikadong mamatay ka na lang in cold blood. That is so condemned in law, in international law, and in the Bible because that's cold-blooded killing. Now, yung isang high-level commission sa United Nations called the United Nations Commission on Human Rights, led by former Prime Minister Michelle Bachelet of Chile, came to the conclusion na itong mga ebidensya to believe that there is a state-sponsored killing related to a policy of the war on drugs. Pare-pareho yung serial number ng mga barel na nakita nila. Yun. So, different killings. How can that be? Patay na, nasa kamay ng patay, tapos biglang mag-appear the same serial number in the hands of another dead person. That's obviously planted. Second, sa maling kamay, linalagay. Halimbawa, right-handed, makikita na sa left hand. Okay? So I think malinaw dito, CJ Sereno, na when you really consider the individual cases, ay naroroon, sabi nga, the devil is in the details, no? At naroroon nakikita na talagang mayroong mga anomalyang nangyari sa pamamahala ng ilang mga kasong ito. Now, balikan ngayon natin dahil that's the individual issue that we're looking at. Pero from a larger perspective, nagkaroon po ng kaso na napataw ngayon sa International Criminal Court. At ito po'y laban sa katayuan ng extrajudicial killings under the Duterte administration. Ano po sa palagay ninyo ngayon? Paano kayang dapat harapin ng Marcos Jr. administration
At ano kaya ang sa palagay ninyong dapat nating marinig sa kanyang SONA sa araw na ito to address the issues involving the International Criminal Court? Unang-una dapat i-recognize nila that the government ang pending request niya is to give the government time to investigate further. Pero sabi ng ICC prosecutor, nag-lapse na, madami nang binigay na panahon sa inyo, mag-respond na kayo. So dapat magbigay ng official response. Pangalawa, pag sinabi ng ICC prosecuting team na gusto nilang mag-investigate in situ, meaning sa locality, hayaan silang pumasok. Huwag sabihin, yung gaya ng dating administrasyon, hindi kayo pwedeng makausap sa kahit sinong taga-Pilipinas, hindi kayo pwedeng makatungtong sa Pilipinas. Pangatlo, sabi naman ni Ferdinand Marcos Jr., wala siyang kinalaman dito, edi wala siyang problema. And then let the investigation proceed kasi ang tinitingnan na ito is whether it is a pattern. Marami ng testimony na receive ang ICC individually. Tapos tinanong ng ICC prosecutor team, kayo ba, Pilipinas, ano ang ginagawa nyo para, unang-una, totoong imbestigahan. So pinahinihingan nila yung investigation records. At the time na nandun ako sa Supreme Court, walang maibigay sa amin at pareho naka-template. So hindi ko alam kung anong ibibigay nila sa ICC to prove good faith investigation. Pangalawa, yung mga sinasabing pronouncements na kill, 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 hayaan mo mamatay sila, parang yung sinasabi parang worthless ang human life, no? Pwede yung tingnan as a pattern that is encouraging the killings to take place, and then the judges of the ICC will come to a conclusion kung ito comes to a level of really state sponsorship of the killings. So yun ang question. Bukod sa individual details, meron rin tinatawag na policy reverberations, yung mga statements na ito. Ito ang mga kailangang sagutin. So Senator De La Rosa has to answer, former President Duterte has to answer, marami pang mga ibang officials. Kayang ipakita ng President Marcos Jr. ang kanyang cooperation kasi kailangan ipakita niya na responsible international country, internationally committed country ang Pilipinas at hindi tayo barbarians. At sa faith community, ito nakakalungkot. And Brother Andrew, kilala tayo, sinasabi tayong Christian nation, but now we are having the reputation of a nation that calls on Christ, but also calls for the killing of civilians without due process. Even to our brother Christians worldwide, medyo mahihirapan. Mahihirapan tayong ipaliwanag yan. That's right. Now, so maraming magandang steps pwedeng gawin si Pangulong Marcos Jr. Okay. Another quandary before I go to my last question. Dahil mayroong ding binanggit si Pangulong Duterte na gusto ko ring makita ano ang inyong pananaw dito bilang dating Chief Justice? Kasi ang sabi ni Pangulong Duterte, abay, hindi ako dapat managot sa isang international court. Kung ako'y mananagot ako sa isang korte dito sa Pilipinas. At mas gusto ko na, in a sense, kasama ng kanyang mga mamamayan ang huhusga sa kanya. Ano po ang palagay ninyo? Dapat po ba magkaroon din ng sabihin na nating paglilitis o pagtitingin ng kaso dito sa Pilipinas? O iwan na po natin sa International Criminal Court para magkaroon ng sabihin na nating non-partisan perspective dito sa kasong ito? Mayroong sinimulan noon si dating Senador Laila de Lima na investigasyon tungkol sa Davao Death Squads. Kung saan at the stage where pupunta na nga yung ocular inspection nila sa quarry site kung saan linibing daw yung mga bangkay, dapat siguro ituloy-tuloy yon on behalf of the Commission on Human Rights. Meron din mga nasa ombudsman, individual cases against specific policemen who ang defense nila parang inutos eh. Okay, so may mga specific cases, yun ang ating gawin, yung mga hanapin pa rin yung mga individual cases para ma-prove na ito. So tingnan natin, ay hanapin natin kung anong limits ng kakayanan ng ating local courts to deal with those issues. No? Ang Supreme Court, meron pa rin cases about ano ba talaga yung investigasyon ng the drug war, ano ba talaga sumusunod sa due process o hindi. Yung mga PNP circulars, yung Oplan double barrel, talaga bang sinagot yan ang due process requirement o hindi. Meron mga ganon.
So ituloy Okay. natin yon. Yeah. But beyond that, kaya pumasok ang mga bansa sa International Criminal Court Treaty, creating it, kasi ayaw na nilang mangyari yung mga genocide na nangyayari, yung That's malawakang true. patayan sa iba't ibang bansa. Kasi evil pag ang power ayaw magpasuko sa proseso ng batas o ayaw ng check and balance, ang ginagawa nila, they really resort to violence. That's right. Patayan. At pag andan na sa iyo ang state forces, ikaw lang ang may monopoly sa armas, nasa iyo pa ang side mo ang mga korte, o kaya iiwasan mong gumamit ng korte, talagang magkakaroon ng malawakang patayan. And we know what happens to a nation na malawakan ng patayan na walang hustisya. Babagsak talaga ang bansa ngayon. Okay. At sa akin, ang concern ko very, very deeply is ano ang tingin ng Diyos sa ating bayan. Na Okay. ganito natotolerate ang malawakang patayan. And pipick upin ko po dyan sa last statement niyo. Ano ang palagay ng Diyos sa ating bayan kung ganito ang nangyayari? And this will be my last question for you. At given the limited time that we have, ano po ang dapat ngayon maging kilos at paano po dapat tumugon, maging involved ang simbahan? At pag sinabi ko pong simbahan, siyempre unang-una na tayo po ay mga mananampalataya. We are the evangelicals. At yun po ang una kong pinapakay pag sinabi kong paanong tumugon ang simbahan. Pero alam din po natin na marami pa pong mga ibang simbahan dito at mga faith-based groups like the Catholics, the Iglesia ni Cristo, and the rest of the other, and our Muslim brothers. Paano dapat tumugon ang faith-based organizations sa ganitong issue ng hustisya? Unang-una, tingin ko, kailangan bumalik tayo sa Biblia. At doon makikita natin na napaka-importante sa Panginoong Diyos. Unang-una, anong mga values na itinatanghal ng Panginoong Diyos? Human life, human dignity. From Genesis 1:26 to 27 all the way to Revelations, ang pagtrato sa tao bilang bearer ng image niya is required. So you never abuse, you are never cruel, you never destroy the dignity of human beings. Kaya dapat magkaroon ng malawakang pagsisisi. Ang buong simbahan, collectively, individually, let's all repent for all the statements na pinalakpakan natin na nagdudurog sa image of God in every Filipino. It doesn't matter kung type nyo na sarap-sarap pakinggan, nakakampi ko yung politician, yung president. It doesn't matter. May standard ng Bible. Pangalawa, ituro na natin talaga ang teachings ng justice. Kasi sa Psalm 89:14, the foundations of the throne of God are justice and righteousness. Hindi po pwedeng ang mga evangelical churches lang ay sinasabi, the Lord inhabits the praises of His people and show me your throne, O God, as we worship and praise you. That's just one side. Kasi ang sinabi sa Micah 5, sinabi sa Micah 5, tigilan nyo na nga yung praising nyo. Noise na sa akin yan. Nagalit ako sa inyo. Bakit? Tinotolerate nyo ang injustice. Yes. So, hindi tayo pwede mag-worship na akala natin bababa ang presence ng Lord sa ating needs, while at the same time, pinapalakpakan natin ang injustice. Both must be there. At effect kasi yan ng ating colonial history. Kasi ang colonials, yung colonizers natin nagdala sa atin ng Christianity, Brother Andrew, Brother Dan, kaya hindi nila mabitbit ang justice teachings. That's right. Kasi pag binitbit nila ang justice teachings, they might be forced to leave and stop being our conquerors, Kasi unjust naman talaga ang mga contests na yan. So hindi nila binitbit yung justice teachings. Now nawala na tayo sa kanila, freed na tayo, kailangan natin ibalik yung teachings ng church. If we look at it, justice is such a major theme. Even in Jesus' teachings in Luke 4:18 to 19, yung pinakwento ni Jesus kung sino siya, anong mission niya, to break the chains of the oppressed, to lift all the burdens. Hindi pwedeng nakahiwalay ang hustisya pag tayo gumagawa ng katuwiran. Hindi pwede. That's right. Talaga. In fact, selfish ang Christianity natin. Kung hindi natin nakikita yung nangyayari sa ating kapwa, kung ini-ignore natin yung sinasabi sa Proverbs 31 at Isaiah 1:17, that we need to speak for the oppressed. In fact, sabi ni Isaiah, do good, seek justice. Ini-equate ni Isaiah
ang pagiging mabuting tao, which we are all required to be, no? We walk in the good works. Good works kasama, sabi sa Ephesians, sa epistles ni Paul, it includes seeking justice. Ang takot lang kasi ng Pilipino, hindi siya sanay paano mag-speak sa mga powerful to get justice for himself even and for his fellow men. Kailangan nating equip ang church. Okay. CJ Sereno, gusto ko pa pong makipagkwentuhan, but that's all the time that we have. CJ Maria Lourdes Sereno, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat at mabuhay ang buong bayan. Yan po ang ating dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa larangan po ng hustisya. At yan po ang tatalakayin at gusto nating sanang matalakay ng ating Pangulong Marcos sa darating na SONA. Sa pagkakataon po ngayon ay alam po natin na dito sa Pilipinas marami pong naging biktima ng inhustisya, pagsasabihin na natin. At marami pong human rights violations, mga abuses, mga hukom na nababayaran, mga abogadong hindi tumalima sa kanilang pangako. At kailangan po ng reforma sa justice system natin. Ito po'y sa kahit na ano pang administrasyon, hindi po naging tunay na maayos ang kalakaran ng hustisya. Marami po, lalong-lalo na ang ating mga kababayang mahihirap. Sabi nga, sila lagi yung nandoon sa balag ng alanganin pagdating sa mga court cases. Kaya sa pagkakataon po ngayon, tayo po'y manalangin at bigyan po natin ng puwang na tumawag sa Panginoon in behalf of those that have been served injustice. At tayo po ay magdasal. O Father, will you not grant justice to those who cry out to you day and night? Will you delay in sending help? So in the midst of the seeming reign of impunity, injustice, and inequality, we pray, rise up, O God, judge the earth, for all the nations belong to you. Ama namin, kayo ang Panginoon ng katotohanan at pagmamalasakit, pero higit sa lahat, kayo ang Panginoon ng pagmamahal. Sa inyong mga mata, lahat kami ay pantay-pantay at walang mas lamang o mas nauuna sa iba. Both the rulers and the subdued, the needy and the affluent, the ordinary and the influential, the intelligent and the foolish, young and old, all will bow down before you and kneel before your throne of grace. Father, may we walk in your ways at all times, and may we extend mercy and discharge justice in all our doings. Sana'y mas pangalagaan namin ang nasa laylayan ng aming lipunan at lumayo kami sa mga bagay at gawain na makakaapi sa kanila. Remind us to view every day from your vantage point, Father, that we are to love others just as you have loved us, and we are to bless others just as you have blessed us. But Lord, we profess that we can only do so much. Mahirap ang mundong kinaroroonan namin ngayon. Naganap ang krimen, lalo na ang pang-api, pang-aabuso at harapang paglabag sa karapatang pantao. In times like these, we seek your face, O Lord. Kagaya ng mga salita ng propetang Isaias, sana'y magsikap ang lahat na gumawa ng makatuwiran, pairalin ang katarungan at tulungan ang mga naaapi. May this year be the start of a new judicial landscape marked by the truth, no more and no less. We pray that justice would be served in countless cases which have long awaited proper adjudication, that the cause of the downtrodden would be correctly upheld by your righteous right hand. May evil and deceit find no place in our justice system. We pray that you would bind those who seek to do harm. Panginoon, sana'y gawing batayan ng mga taong nakaupo sa matataas na posisyon ang pagmamalasakit at pagmamahal sa katarungan na ipinakita ni Hesukristo. Sa mga humihirang sa mga taong nanunungkulan bilang tagahatol sa ating bansa, naway gabayan sila palagi ng pagmamahal sa bayan ng kanilang konsensya
at ang kanilang pangakong pagsilbihan ng tapat ang Panginoon at ang bansa. Sa mga humahatol at nagbibigay ng hustisya, naway gawin nila ito ng may katarungan, kainaman, kaagapan, at katapangan. In the same vein, may those who advocate for justice, our lawyers, prosecutors, public attorneys, exercise their skills with integrity and competence. May all the people who work within the halls of our justice system constantly strive to work with compassion and earnestness. Amin silang dinudulog sa inyo, Panginoon. Naway makasalubong nila kayo, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho sa araw-araw, sa bawat taong makisalamuha nila at sa bawat kasong hahawakan nila. May every experience allow them to get to know you more and for them to come to a saving knowledge of our Lord and our Savior, Christ Jesus. Amen and amen.